Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Critics Promotion. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa libong ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kalibon ng kaliban ng pagkakas. Ayon sa issue ng support Bagong Pilipinas Peace and Order Protection. Ayon sa ating PNP, Chief Acorda ay nito sa hanay ng kapulisan na panghawakan ng tungkulin sa pagprotekta ng kapayapaan at kaayusan sa bansa. Bagkus ay kasuklaman ang kriminalidad sa paglulunsad ng kampanya ng Bagong Pilipinas. Magsasagawa namang ng kick-off rally ang PNP sa Grandstand. Ito yung akibat yung administrasyon nga. Akibat yung PNP doon sa kick-off rally na gagawin ng administrasyon. Ngayon, 2024, kanina na yung ginawa, alauna, nagsimula. Para sa pagsuporta sa Bagong Pilipinas, ang na pagkiluhok ng ating PNP. Ang transformation of police, vision ito ay mahalagang ambag sa ating kapayapaan at kaayusan. So, yun. So, mahalagang bagay yung transformation ng ating PNP. Yan, mula sa ginagawang patuloy na pag-reforma ngayong ginagawa ng sa Administrasyong Bagong Pilipinas na transformation ng ating PNP programa para ito ay makapaglingkod ng lubos para sa pagsasaayos o para sa kaayusan ng presidente. So, ang The Critics Promotion at yung ating People's Anti-Crimes Promotions o yung ating Anti-Criminality Promotions ay may ting na sumusuporta sa mahala, patas ng justisya at karapatang ng tao. At isyong ito ng panawagan ng ating Chief PNP Acorda sa PNP at sa kikapagawa nila ay ating sinusuportahan ito at naway maging ligkis ang ating PNP sa paglilingkod sa ating bansa mula dito sa administrasyon Marcos. Ngayon ay patuloy na pag-ibayuhin ang serbisyo nito at pagprotekta sa. So ang pamahalaan ay mahalagang sangkap ng ating lipunan o bansa, partikular ang PNP o pulisya o serbisyo nito sa iba't ibang ahensya at opisina. Nito ay mamuno at mga siwa sa pagpapatakbo at pag-aayos ng pamumuhay ng lipunan Pilipino o ating bansa at umiral ang patas ng justisya mula pagkamit ng karapatan panlaw. Yan. Ang Pilipinas na development and transformation of the government in our country na inilulusan ng ating administrasyong Marcos ay naway magbigay ng mahusay na serbisyo at pamumuno bansa natin at pamumuhay ay umunlad at protektado sa anumang krimen at ang pamahalaan ay maaasahan at makakatuwang sa ating pamumuhay. Nais natin ng pamahalaan dahil ito ang timon na siyang may kinalaman sa pamumuhay ng mamamayang Pilipino. Nakasalalay sa mabuting pamahalaan ang mabuting buhay at kaayusan at kapayapaan ng isang bansa. Ang ating pamahalaan mula PNP sa pagpapairal at protekta ng kapayapaan at dapat magpairal ng mabuting pamamahala, patas ng justisya at pagrespeto at tupad ng pangmakamit ng kaayusan at kapayapaan at katarungan o social justice sa bansa. Sakripisyo ng mga kawani ng pamahalaan mula pamunuan at mababang lingkod ay mabuklod sa pagsako ng paglilingkod para sa mabuting pamumuhay. Sa gayon ay maiiwasan ang umaabuso at paggawa ng krimen at korupsyon at pansariling interes ng mga namumuno na nagdudulot hirapan sa bansa at kaguluhan. Gayunman, ang patas na pamahalaan at ipatutupad nito ay nasa kamay ng mamayan pangunahin. Ngayon ay nasasabantan na ito ng mga abuso sa na itinatag na manatili ang hindi patas sa bansa o inequality in politics and economics.
and social and civil and cultural issues and human rights. Yan yung ating so dapat ay itong ating sana ay ang ating bagong Pilipinas ay ating maasahan at matransforma nga nito ang ating pamahalaan lipunan ng ating bansa sa isang maunlad, protektado at mapayapang bansa. Yan. At tayo ay natutugon yung karapatang pantao na nakapumuhay tayo ayon sa karapatan kung saan ay mayroon tayong inequality sa ating karapatang pantao sa pamamalakad dito sa ating bansa. Kagaya lamang makikita natin yan dun sa ating minimum wage. So may inequality na agad sa pagpapatupad ng karapatang pantao. Kasi sinasabi nila palagi hindi nila kaya yung karapatan at iba't ibang pagdating din ng hustisya. Yan. Kaya pagdating ng ganyan ay yan ay nagiging problema kung paano tayo magkakaroon ng isang mahusay na gobyerno. So nagkakaroon ng inequality generally yung ating pagdating dyan sa bagay na yan. Diba? Nakikita natin agad yung inequality. Kasi kung tutuusin, kung ibibigay mo talaga yung tunay na yung karapatan, may ibigay karapatan pang lahat sa sahod ayon sa karapatan, yung standard. So kasi hindi na ibigay yung standard kasi nga ay merong inequality at saka hindi talaga fully mayroon tayong mahusay na ekonomiya. Yung iba ay nakapag-aari mo makapamuhay lamang para doon hindi nila kayang ibigay talaga yung ganong klase ng standard at pumumuhay ayon sa ganong klase lamang ng so kaya kailangan ay maging mahusay yung ating ekonomiya, matulungan nila yung mga small scale business to medium para ito ay at maging malalaki kasi yung malalaki makita mo yung inequality malalaking negosyo hindi nagbibigay ng tamang sweldo nang hindi standard yung sweldo kasi nga kahit yung malalaki ay hindi rin patas na pagbibigay ng karapatan sa dahil ngayon pamahalaan hindi nga patas na ipapatupad yan because of the inequality. Ngayon lalo na doon sa maliit na hindi na kaya talaga magtatag ng mahusay ng isang negosyo para maibigay yon. So ngayon tutulungan ng pamahalaan dapat yon at maging yung malaking gumagawa ng pamahalaan para standard maibigay nila sa akin sa tamang panahon na dapat makamit yan. Diba? So mayroong ngayon ay malaki pa yung inequality in human rights. So muli, gayon pa man, ang patas sa pamahalaan ay sa pamahalaan at ipapatupad nito ay nasa kamay ng mamamayang pangunahin ngayon ay nasasamantala ito ng mga abuso sa pamahalaan na itinatag na manatili at hindi patas sa bansa o inequality in politics, economic, social, cultural issues, and human rights. Yan. So ang kaliwanagan ni Mother Mary ay gumabay sa ating lahat. Mula pamahalaan at mamayang Pilipino at tanimain ng mabuting balita at ang pamahalaan ay mamahala ng mabuti at ang mamamayan ay sa pamahalaan. Ngayon man, makabumuhay tayo ng mapayapa ayon sa ating karapatan at maunlad na pamumuhay sa gitna ng taong ligo-ligo ang pamumuhay at inequality. So yun, muli magandang hapon sa inyo lahat. Nakapagsabols naman ng Batis Promotion ng konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa minuto. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.